Ito po ang aabangan natin siguro lahat, hindi lang mga DDS at Marcos loyalists. Actually, karapatan nating bantayan at abangan. Ang Senado, especially yan pong Blue Ribbon Committee. Alam ba niyo yung Blue Ribbon Committee? Yan po ay nag-iimbestiga sa mga graft and corruption issue. Mga kontrata, di umano'y anomalya, mga abos sa kapangyarihan, lahat ho ng mga malalaking issue. Ang Blue Ribbon Committee ang mag-iimbestiga. Alam niyo kung bakit sinasabi kong aabangan? Aba, ang balita po ngayon, yan ang ibibigay dito sa bagitong senador na si Attorney Senador Rodante Marcoleta. Bagito siya sa Senado kasi ngayon lang, pero matagal na po sa Kongreso. At alam naman natin ang style niyan. So kaya kaabang-abang. Sino kaya ang mauuna at siya ho maaaring masasalang sa makapangyarihang komite? Blue Ribbon Committee. Matindi po yan. Marami hong member ang committee niyan, pero ang chairman, siya po ang masusunod dyan kung ano ang mga pwede niyang isalang sa kanyang investigasyon in aid of legislation. Kung yung mga gurita nung panahon po nung nakarang administration, ang chairman ng committee niyan ay si Richard Gordon na nag-imbestiga sa mga di umano'y overprice sa COVID issue at marami pang iba ng mga malalapit kay Duterte. Yan ang ginawa ng Blue Ribbon at nagrekomenda sila hanggang sa nag-away, hanggang sa nagpersonalan between former President Duterte at Chairman Senator Gordon. Ngayon, kung totoo na mukhang yun ang nakapalit ng pagsama ng Duterte 7 o Duterte Black kay Escudero bilang Senate President, ay yan po ang kapalit. Blue Ribbon. Yung qualification, wala duda kasi abogado naman, although bago. Usually, ang nagiging chairman ng Blue Ribbon Committee ay yung mga matagal ng senador sa nakaraang mga panahon. Hindi pa nagiging member ng chairman ng committee ang bagong senador. Pero ngayon, mukhang, kung di ako nagkakamali, ewan ko lang kung meron ng ganyan nangyari. Pero sa ngayon, ang aking observation dyan, first time ito na bagong senador ang maghahawak ng napakasensitibo at napaka-impluensya, makapangyarihan na komite. Blue Ribbon nga po. Kaya aabangan natin ito. Sigurado, mag-iimbestiga ito sa lahat ng mga pwedeng makarating sa kanila na impormasyon in aid of legislation sa ginagawa ng ating administrasyon ngayon. Kaya yung mga cabinet secretary, Office of the President, naku, humanda na kayo. Mga korporasyon ng pamahalaan, pati mga kapulisan at lahat. Sakop yan Blue Ribbon Committee. Ang counterpart nito, yung Committee on Good Government and Public Accountability o Blue Ribbon Committee, doon din sa Kongreso. Na nag-imbestiga naman doon sa di umano ay budget na pinagdudahan nila sa Office of the Vice President. Ay ito naman, Blue Ribbon Committee, natural ang iimbestigahan nito, hindi Office of the Vice President. Ang iimbestigahan nito, Office of the President, Executive Department, at yung mga kalyado ng pamahalaan. Humanda na kayo. Yan ang pwedeng mangyari. Kung hindi man si Marcoleta ang maging chairman, pero kung ang magiging chairman ito ay pro-Duterte, yan din ang mangyayari. Pero ang balita ko, dahil sa mga pro-Duterte identified Duterte 7, Duterte Black, ay siya lang naman ang abogado. Kasi di ba inamin na ni Bato de la Rosa, siya. Pito sila Siya, si Bongo, si Robin Padilla, apat na yan. Di ba? Robin Padilla, Bato, Bongo, at saka nga ito si Marcoleta, panlima si Amy Marcos. Yun ang 5. Kaya naging 7 kasi magkapatid na Villar, Camille at Mark. So 7 sila. Ang abogado lang dyan, isa lang abogado, si Marcoleta. Kaya malaking posibilidad na yun nga yung binigay na posisyon ni Escudero kapalit ng pananatili niya as Senate President. Abangan talaga. Abangan natin kung sino nagsasalang. Malay nyo, pati si PBBM baka ipatawag niyan. Ay alam nyo, ang mga komite ng Kongreso at Senado, mayroong authority na ipatawag ang presidente. Pero nasa presidente naman yun kung mag-a-attend. Natandaan nyo ng panahon ni Ramos, pinatawag sa Senado tungkol sa investigasyon, humarap.
si Noynoy Aquino, ng presidente, pinatawag din ng Senado, humarap. Di ba? Eh ito, kasi under the rules at saka yung power ng Senado at Kongreso, pwede silang magpatawag ng kahit sino. Pag ang presidente ay pinaimbitahan, pwede siyang dumalo o hindi. Pwede naman siya magpadala ng kinatawan ng mga abogado tulad ng Executive Secretary o Chief Legal Counsel or abogado ng pamahalaan. So palagay ko aabot dun. Pag pinatawag, halimbawa, nag-hearing si Marcoleta kung siya magiging chairman ng Blue Ribbon Committee at ipinatawag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., yan ang ating aabangan. Dadalo kaya si PBBM o magpapadala lang siya ng kanyang mga kinatawan para sumagot doon sa posibleng tanong in aid of legislation kung meron mang resolution ang Senado. Eh, di ba? Yan ho ang dahilan kung bakit sinasabi kong kaabang-abang. Aabot kaya sa ganung punto na pati Pangulo ay pwedeng hatakin, pwedeng ipadala, pwedeng imbitahan dyan sa committee ito. Wow! Ano ang inyong masasabi dyan? Please like, share, and subscribe dito sa aking mga channel, lalo na ito, MA Pinoy TV at yung kabilang channel natin, Mike Abe Opinions. Okay? Isa pa sa magandang balita naman tayo. Yun pong murang bigas ay tuloy-tuloy na Luzon, Visayas, Mindanao sa halagang 20 pesos. Sabi ng National Food Authority at Department of Agriculture, yan talaga ang priority kaya ginagawa nila. Kung meron man mga probinsya na wala pang ganyan na 20 pesos, ay dahil siguro baka hindi pa nabibigyan ng oras at panahon ng mga mayor ninyo at governor. Kasi dyan po magsisimula. Subsidize ng local government at ng national government yung presyo ng bigas na pambili kaya ho umabot ng 20. Kung ang bili dyan ay 36 pesos o halimbawa ay 40, yung 20 pesos paghahatian na gastos ng mayor, local executive at ng national government. Yung 20, yun ang bentahan sa merkado ng mga nangangailangan ng murang bigas. Ganun ang sistema. Kaya kung doon sa inyong lugar, probinsya, wala pang 20 pesos, ay baka wala pang programa yung mayor nyo. Pakikatok na inyo yung mga mayor nyo. Pakitawagan nyo ng pansin ng mga mayor. Mayor, ilusad mo na yung programa, kadiwa, halagang 20 pesos ang presyo ng rice. Sa iba meron na, bakit wala pa? Ganun din po ninyo. Hindi po masama yun. Huwag kayong matakot sa mga mayor nyo. Baka nakakalimutan ng mayor ang kailang trabaho. Baka nakakalimutan ng mayor ang kailang obligasyon. Dito sa murang bigas, ang mayor ay dapat nag-uumpisa bago sumportahan ng national government. Ganyan po ang sistema. Kaya kung doon sa ibang mga lugar o marami ng lugar ang mayroong malaga ang murang bigas kasi masipag ang mga mayor doon. Nakipag-ugnayan kaagad sa national government. Yung mga mayor nyo, baka busy sa ibang pinagkakabalahan, edi tawagan nyo ng pansin para naman makahabol sa pangailangan natin lahat. Hindi ba? Please like and share ng ating mga pinag-uusapan topic dito.